Pag-usapan muna natin ang tungkol dito kapag umuuga ang lupa. Ano ibig sabihin yan? Kailan ba umuuga ang lupa? Kapag may lindol. Di ba? So tungkol ito sa paglindol. Kumakailan lamang mga kapatid ay nagkasunod-sunod ng paglindol sa ating bayan. Sangayon sa ating munting pananaliksik, narito nakagawa tayo ng simpleng timeline ng naging major na lindol sa ating bayan itong nakaraang mga ilang araw. Halos sa wala pang isang buwan ito mga kapatid sapagkat nagsimula ang record natin noong September 30 lang na magkaroon ng lindol sa Bago Cebu. Malakas na lindol sa Hilagang Cebu naramdaman sa kalapit na lalawigan. At pagkatapos na nagkaroon din ng lindol noong October 10 sa Davao. At nagkaroon ulit ng lindol October 11 sa Zambales at 14 sa Baguio at 15 muli sa Toledo City. Aftershock to noong September 13. Tagal na aftershock, no? So, etc. Hindi natin iisa-isayin yan. Marami lindol na lumilindol halos sa maraming beses sa Pilipinas ang ayon sa mga seismologists sapagkat nasusukat nila yan ng kanilang no instrumento. Pero yung mga lindol kasi na halos umikit kumulang daw sa 30 lindol sa isang taon. Pero yung iba kasi hindi na natin nararamdaman. Masyadong mababa na yung intensity. Pero ito lang sa ngayon yung naging bali-balita sapagkat puminsala ang lindol nito sa ating mga kababayan. Naway mga kababayan natin na nakaranas niyan nasa mabuti na kayong kalagayan. So mga kapatid, sa ating paksa kapag umuuga ang lupa, ay pag-aralan natin kung ano ang mga pagtuturo ng Biblia tungkol dito. Yung lagay ng panahon, natataya na estimate. Yung weather, di ba? Napo-forecast yan ng mga eksperto ng pag-asa. Nalalaman kung kailan uulan, kung gaano kalakas ang bagyo, at kung saan ito patungo. Dahil dito nakapaghahanda yung mga tao, di ba? Napaghahandaan yan. At inaabot natin, kung minsan, di ba, nababalita natin, zero casualty. Walang taong namatay na aksidente kasi nakapaghanda. Pag talaga nakapaghanda, di ba? Pero ang lindol, iba mga kapatid. Hanggang sa ating panahong modern times na tayo, mataas na ang technology ngayon. Information technology lalo na. Pero wala pa ring modernong sistema o instrumento na kaya magsabi kung kailan yung eksaktong petsa na darating ang lindol. Alam na mga scientists at mga seismologists na may mga lugar na aktibo sa lindol, yung posibilidad na magkaroon ng lindol, alam nila. Pero yung mismong sandali ng pagyanig, nananatiling isang hiwaga yan na walang sinamang makatansya. Kapag naramdaman ng tao ang pag-uga, kayo, nakaranas na kayo, di ba? Iniisip ko, lahat tayo nakaranas na ng mga lindol. Sa panahon natin, dahil kailan lang mga lindol na yan. Ano ang nararamdaman natin? Ang una, siyempre, kakabahan ka. Yung iba natatakot. Mayroon bang iba nagpapanik, kaya maganda rin yung ginagawa ng gobyerno na magkaroon ng earthquake drill para huwag ka naman mapanik na gusto. Minsan na-aksidente ang tao, hindi dahil sa lindol, kundi sa panic. So, makipag-cooperate tayo kung merong earthquake drill sa lugar natin. Pero ang punto natin mga kapatid, pag may lindol, wala tayong magawa. Kasi alam natin na walang matibay na gusali, walang makapangyari ang tao, at walang kayamanang makapagpipigil dito kapag talagang lumindol. Kaya nakatulala halos sa lahat, di ba, pag lindol. Ngunit higit pa sa pisikal na pag-uga ng lupa, dapat ay makita natin yung mas malalim na mensahe ritong spiritual sa bawat lindol. Alam niyo ba na may mensahe yan, spiritually sa Biblia, sa bawat lindol? Ano yon? In general, mga kapatid, yan ay paalala ng Diyos ng kanyang kapangyarihan, kabanalan, at paghatol laban sa kasalanan. So yan po mga kapatid. Ang ating lesson tungkol sa lindol kapag umuuga ang lupa ay nilagyan natin ng 3 punto. 3 pangunahing punto. Maraming punto na pwede nating makuha sa Biblia. Pero 3 lang pag-aaralan natin ngayon. Number 1, ang lindol ay paalala ng Diyos. Paalala yan ng kapangyarihan at kabanalan ng Diyos. Ang lindol, number 2, ay maaaring bunga ng galit
at paghatol ng Diyos. At number 3, ang lindol ay paalala ng dakilang gawa ng Diyos sa kaligtasan. O pag-aralan po natin yan, mga kapatid, no? Dito muna tayo sa unang bahagi. Ang lindol ay paalala ng kapangyarihan at kabanalan ng Diyos. Alam niyo ba, mga kapatid, makikita natin sa unang record ng Biblia tungkol sa pagyanig ng lupa o paglindol, ay mababasa natin yung pangyayari doon sa bundok ng Sinai, na kung saan ay ibinigay ng Diyos sa Israel, ng panahon ni Moises, yung 10 Commandments. Ito yung kauna-unahang record ng Biblia na lindol. Maaring may mga naganap na paglindol din bago ang pangyayaring ito, pero hindi po natala eh. Ito po yung natala sa Exodus 19:16 hanggang 18. So ito yung naganap sa bundok ng Sinai, panahon ng 10 Commandments to. Exodus 19. Sa umaga ng ikatlong araw, kumulog at kumidlat, at may isang makapal na ulap sa ibabaw ng bundok. Bundok ng Sinai ito. At ang tunog ng trumpeta ay napakalakas. At ang buong bayan na nasa kampo ay nanginig. Yung bayan nito, yung bayan ng Israel. Nasa kampo sila, kasi nagta-travel pa lang sila rito, mga kapatid. Wala pa sila doon sa lupang pangako eh. Galing sila sa Egypt. Kung alam ninyo yung kwentong yan, di ba? Galing sila sa Egypt, tumawid na sila ng dagat na pula. At dito na sila, nasa paanan na ng bundok ng Sinai. Doon sila nagtayo ng mga tolda nila. Pansamantala yon. So, nasa kampo sila, pero dahil sa pangyayaring yun, kumulog, kumidlat, makapalaulap, kita nila sa ibabaw ng bundok, malakas na trumpeta, natinig nila, abay, nanginig sila. Nanginig. Camp trembled. Natakot sila. Tuloy natin. Inilabas ni Moises ang bayan sa kampo upang katagpuin ng Diyos. At sila'y tumayo sa paanan ng bundok. Lumabas sila sa kampo, nagpunta sa paanan ng bundok ng Sinai. Ang buong bundok ng Sinai, buong bundok sipin nyo, ay nabalot sa usok. Sapagkat ang Panginoon ay bumaba sa ibabaw niyon na nasa apoy. At ang usok niyon ay pumailang lang na parang usok ng isang horno. Malaking usok yun, malaking horno. At nayanig ng malakas ang buong bundok. Ito yung sinasabi ko, unang record ng Biblia. The whole mountain quake greatly. Earthquake yan, mga kapatid. Nayanig. Siyempre, pag nayanig yung bundok, nasa paanan kayo, di mararamdaman nyo rin yan, mga kapatid. So, yan ang unang tala ng pag-uga ng lupang pinanggit sa Biblia. At yan, mga kapatid, ay hindi aksidente. Hindi yung nature lang na katulad nangyayari minsan sa mga paglindol sa panahon natin ngayon. Ito'y tanda ng presensya ng Diyos na ibigay niya ang kautusan kay Moises. Sapagkat naganap yan, bumaba ang Diyos sa bundok ng Sinai. So pinakikita nito, mga kapatid, ng Diyos ay banal at karapat dapat katakutan. Natakot sila dyan dahil tremble, nanginig sila. Kapag siya ay bumababa, ang kalikasan ay nanginginig sa kanyang harapan. So, ang lindol dito, mga kapatid, ay nagpapaalala ng kapangyarihan at kabanalan ng Diyos. At alam niyo ba, mga kapatid, yung pangyayaring yan, importante yan eh. May kaugnayan yan sa isa pang lindol na magaganap sa future. Sapagkat yung pangyayaring yan, binanggit yan, after mga ilang libon taon, nung isulat naman yung bagong tipan sa aklat ng Hebreo, ay mababasa natin ang ganito, kung paano nabanggit yan, no? Sa Hebreo 12:26 hanggang 28. Ang konteksto nito, mga kapatid, ay yung nabanggit niya yung tungkol doon sa pangyayari sa Exodo. Kinukwento nung writer ng Hebreo. Ano sabi niya? No? Sabi rito sa verse 26, sa pagkakataong yun, ibig sabihin yung nga nangyari sa Sinai, yung binasa natin, niyanig ng kanyang tinig ang lupa. Tumutukoy yan sa naranasan nga ng Israel noon, di ba? Nang ibigay ng Diyos ang kautusan kay Moises sa Israel. Nayanig ang bundok habang nagsasalita ang Diyos. Natakot ang Israel noon, mga kapatid. Kaya alam niyo ba, may sinasabi rito na hindi lang natin ay isama yung talata, na nakiusap yung mga Israelita kay Moises na baka naman po pwede sa susunod
na magsasalita ang Diyos sa kanila. Baka po pwedeng si Moises na lang ang kausapin. Sapagkat yung nagsasalita ang Diyos, nayayanig ang kalupaan. Natatakot sila. So, sa pagkakataong yun, nayanig ang kanyang tinig. Ng kanyang tinig ang lupa. Pero sabi rito, subalit ngayon nangako siya na sinasabi. Nangako, ibig sabihin may mangyayari ulit. Ano mangyayari? Kinote to mga kapatid sa Hagay. No? Mababasa nyo sa aklat ng Propeta Hagay sa Old Testament. Sa chapter 2 verse 6. Eto, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. So magaganap muli kaugnay nung sa Sinai, no? Pero ito, kakaiba na. Minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. Pag sinabi minsan, talagang parabagang eto, once and for all. Parang ganyan, di ba? Na yayanigin ko. Yet once, parang yun na yung huli na pagyanig ng Diyos. I shake not only the earth but also heaven. Yung mga salitang hindi lamang ang lupa pati ang langit ay nagpapakita ng kabuuang pagbabago, malawakang pagbabago. Sapagkat hindi lang lupa ang yayanigin niya, pati ang langit. Imagine natin yan mga kapatid. At ang mensahe rito, dapat natin makita, hindi lang yung physical na pagyugyog, pag-uga ng lupa at ng langit. Hindi lang physical na paglindol, kundi may spiritual na pakahulugan niya na isinasad dito, maya-maya pagbasa natin. No? So dito nakita natin, lupa. Sumasagisag yan o kumakatawan sa mga bagay na material, di ba? Yung mga bagay na lumilipas, gaya ng pamahalaan, lipunan, at yung mga panlabas na reliyon, sama na natin dyan. Yung langit, sumasagisag sa mga bagay na spiritual yan, pati sa mga nilalang na nasa langit. Kaya ang pagyayanig nito mga kapatid, hindi lamang physical na lindol. Pero pag lindol dito, hindi lamang ang lupa lilindolin, pati ang kalangitan. Hindi lamang physical na lindol to. May kasamang spiritual na pagyanig sa buong sanlibutan. Kung saan ang Diyos ay aalisin ang lahat ng bagay na panandalian. Ito makikita natin purpose. Kaya yayanigin yan, kailangan malaglag yung mga malalaglag. Parang isang bagay na yuyugyugin mo Tapos mahuhulog ang mga dapat mahulog. Mananatili mga matitibay. Bakit natin nasabi yan? Sumunod na talata. Ngayon ang salitang minsan pa ay nagpapahiwatig, ito, tingnan nyo, nagpapahiwatig ng pag-aalis ng mga bagay na niyanig. So maalis yung mga bagay na niyanig. No? Gaya ng mga bagay na ginawa. Mga bagay na ginawa, yung mga bagay din sa lupa. Upang manatili ang mga bagay na hindi nayayanig. So sa pagkayanig, mananatili naman ng mga bagay na matitibay na mga hindi nayayanig. Ano yung mga bagay na hindi nayayanig? Na mananatili pag inuganan Diyos lahat yan. Sa verse 28, kaya't yamang tinanggap natin ng isang kahariang hindi mayayanig. So meron palang hindi mayayanig, yung kaharian. At tayo tinanggap natin yun. Ibig sabihin, napasama tayo sa kaharian na yun na hindi mayayanig. Ano ibig sabihin yan? Anong kaharian ba yan? Kaharian ng Diyos. At kapag pinag-uusapan ng kaharian ng Diyos sa Bagong Tipan, yan yung spiritual na paghahari ng Diyos sa mga tumanggap kay Kristo bilang Panginoon. Yan yung mga nananampalataya sa Panginoon sa Kristo. Sila yung mga nagsitanggap ng kaharian ng Diyos. At ang kaharian tinanggap po natin ay hindi po mayayanig kahit dumating na yung panahon na yan. At ang sabi rito, ang instruction, magkaroon tayo ng biyaya. Magkaroon ng biyaya. Isa-isa natin, simpleng salita, pero maganda makita natin, mapiga natin yung kahulugan yan. Pag sinabi magkaroon ng biyaya, let us have grace. Ang biyaya sa Bagong Tipan, yan yung kaloob o tulong na galing sa Diyos. At kapag sinabing magkaroon tayo ng biyaya, ito'y panawagan na manatili tayong nasa biyaya ng Diyos, di ba? Ano ba yung biyaya ng Diyos? Di ba yung biyaya ng Diyos kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo? At nakakamit lamang natin yung kaligtasan na yan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo kapag tayo nanampalataya kay Kristo. At yung kaligtasan na yan ay hindi ayon sa mga ginawa natin,
Kung tawagin yan, di ba, biyaya ng Diyos. Kaya itong mga salitang magkaroon tayo ng biyaya ay para bagang ipinakikita lamang sa atin dito na manatili tayo dyan sa biyayang yan. Sa kaligtasan na yan ay pinagkaloob sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Yun mga kapatid, let us have grace. Paano natin makakamit yung grace? Pananampalataya kay Kristo. So dapat manatili tayo sa pananampalataya kay Kristo. Anong gagawin natin dyan? Sumunod na parirala. Nasa pamamagitan nito, ibig sabihin sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Sa pamamagitan ng biyayang tinutukoy rito, ay makapaghahandog tayo sa Diyos ng kalugod-lugod na paglilingkod. So, yung paghahandog dito, hindi paghahandog ng hayop, no? Yung paglilingkod. Kundi yung ating sarili, yung ating buhay, ang ating ipaglilingkod sa Diyos. Hindi katulad nung unang panahon may mga sacrifices na mga hayop na susunugin. Dito hindi, mga kapatid. Yung buhay natin, yan ang ating ipaglilingkod sa Diyos. Paano ba yan? Di ba madalas nating marinig yan? Sabi ni Pablo, tungkol dyan, no? Tingnan muna natin to. Na sa pamamagitan nito, makapaghahandog tayo sa Diyos ng kalugod-lugod na paglilingkod. Naalala nyo itong talatang ito? Kaya nga, sabi ni Pablo, mga kapatid, ipinamamani ko sa inyo alang-alang sa mga kahabagan ng Diyos na inyong iharap ang inyong mga katawan na isang hahing buhay, banal, na kaaya-aya sa Diyos, na siya ninyong katampatang pagsamba. Paano daw natin may bibigay ang katampatang pagsamba? Yung acceptable to God, which is your reasonable service. Paano ang pagsamba sa Diyos? Iharap daw natin ang ating mga katawan na isang haing buhay banal na kaya-aya. Iharap natin ang ating katawan. Kaya sabi ko kanina, yung buhay mismo natin, yan ang ating ipinaglilingkod sa Panginoon. Kaya kung babalikan natin ito, mga kapatid, na sa pamamagitan nito, sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, na nakuha natin sa pamamagitan ng pananampalataya, makapaghahandog tayo ng mga tunay na kalugod-lugod na paglilingkod sa Diyos. Kalugod-lugod, acceptably, sabi dyan. No? By which we may serve God acceptably. At yung ginawa ayon sa kalooban, di ba? Yung ginagawa natin ayon sa kalooban at pamantayan ng Diyos yan. Hindi ayon sa kagustuhan natin. So yun po mga kapatid. Kaya ito mga kapatid, tumutukoy sa pagsamba natin, paglilingkod, na tayo nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. At hindi lamang yan, sabi, paano natin gagawin yan na may takot o na may paggalang at takot. Yung paggalang dito mga kapatid, tumutukoy sa malalim na respeto at pagpaparangal sa kabanalan ng Diyos. Ibig sabihin, titingnan natin ang Diyos bilang banal na Diyos. Ayaw ng kasalanan. Ayaw na marami. Yung takot naman hindi yung pananakot o pangamba dyan na para baga natatakot tayo na baka tamaan tayo ng kidlat. Hindi ganon. O kaya natatakot tayo sa isang aksidente. Hindi. Kundi banal na takot yan. Yan yung pag-iwas natin sa kasalanan dahil sa paggalang sa kabanalan ng Diyos. Medyo mahirap ipaliwanag yan ng diretso, pero ako pinapaliwanag ko yan. Paano ba yung takot at paggalang sa Diyos? Yan yung nahihiya kang gumawa ng kasalanan. Nahihiya kang gumawa ng kasalanan sapagkat alam mong nakatingin sa iyo ang Diyos. Nakakahiya naman sa Kanya sa dami ng mga pagpapalat, lalo ng kaligtasan yung pinagkaloob sa atin. At ang kasalanan ang pinatawad sa atin, tapos gagawa pa tayo ng kasalanan. Kumbaga sa di ba, kung meron nakatingin sa atin na physical, di ba, tatatakot na yata yung gumawa kasalanan. Kung may takot tayo sa Diyos, may paggalang sa Diyos, yun din ang dapat nating maging attitude, di ba? Na mahiya naman tayo. Nakatingin ng Diyos sa ginagawa natin. Kahit saan tayo magtago, kitang-kita tayo. Kaya mga kapatid, yung talatang yan, nagpapakita sa atin na tayo kabilang sa kaharian ng Diyos na hindi magigiba. Kaya dapat, ang naging pagtugon natin dyan, palagi tayo magpasalamat sa Diyos. Dahil sa Kanyang biyaya, maglingkod tayo sa pamamagitan ng ating buhay. So dapat tugunan natin yan mga kapatid. Yung pananampalataya natin ay hindi casual na pananampalataya lamang.
kundi pananampalatayang nananatili talaga tayo. Kaya sabi na magkaroon tayo ng biyaya. Pananampalatayang merong puspos ng paggalang at pasasalamat sa Diyos. So yan po. So yan, nakita natin, ang lindol ay paalala ng kapangyarihan at kabanalan ng Diyos. At natutunan natin, hindi lamang dapat yung physical na paglindol na nakikita natin dyan, kundi yung lalim yan, spiritually, na tayo mga kapatid ay kailangan makita natin na tuwing lilindol, yan ay magpaalala sa atin, banal ang Diyos. Dapat tayo matakot sa Kanya. Dapat igalang natin ang Diyos. At ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. So yun po mga kapatid. Ang susunod na bahagi ng ating lesson, ikalawa, ang lindol ay maaring bunga ng galit at paghatol ng Diyos. Minsan ganyan mga kapatid. Madalas pa nga ganyan. Pero hindi natin nahatulan yung mga nakakaranas ng lindol. At yun din ang ating pasubali rito. Huwag naman nating iisipin agad-agad na lahat na lamang ng mga paglindol at lahat ng napahamak sa lindol ay pinarurusahan ng Diyos. Malinaw ang punto natin dito. Sabi, ang lindol ay maaring bunga. Maaring hindi rin. Katulad yung number 1 kanina. Ano ba yung number 1 kanina? Yan, no? Ang lindol paalala. Hindi naman bunga ng galit ng Diyos yan. Hindi naman bunga ng kapangyarihan. Di ba? Hindi pala dahil galit ng Diyos kaya lumindol, di ba? Nagpapaalala lang yan ng kapangyarihan at kabanalan ng Diyos. Pero ngayon, yung lindol, maaaring bunga naman ng galit ng Diyos. Di ba? Pero tandaan nyo, huwag kayong basta-basta hatol. Sasabihin natin, ayan, kaya lumindol dyan dahil pinarusahan sila ng Diyos. Hindi natin sinasabing ganun yan. At medyo mahirap sabihin yan. Pero sa pagtuturo ng Biblia, talagang ang lindol ay maaaring bunga ng galit at paghatol ng Diyos. No? Makikita natin yan, mga kapatid. No? Dito, sa ating main verse, sa Nahum 1:5. Ang mga bundok ay nanginginig sa harapan niya. Ang mga burol ay natutunaw. Ang lupa ay nawawasak sa kanyang harapan. Ang sanlibutan at ang lahat ng naninirahan doon. Ang bundok dito mga kapatid literal na bundok at figurative na bundok. Pwede. Ang bundok ay maring sumasagisag yan sa matitibay at di natitinag na bagay sa kalikasan. Mga simbolo ng lakas yan at katatagan. Ngunit sa harap ng Diyos, maging ang pinakamatatag na nilikha ay yayaning. Pwedeng figurative din ito, no? Pwedeng na rin, physically, talagang manginginig sa harapan ng Diyos ang mga burol, pati ang mga bundok. Sapagkat kayang gawin ng Diyos yan. At ipinakikita niyan na kung yung mga bundok na yan, na matatatag, ayun pa kayang tao, yung lakas ng tao, kapangyarihan ng tao, ay kayang-kayang wasakin ng Diyos kapag gustong wasakin ng Diyos. Ipinakikita nito na walang kayang manindigan sa harap ng presensya ng makapangyarihan Diyos. Kahit gaano katatag yung kaharian, kahit gaano nga makapangyarihan ng isang tao, manginginig ang mga ito kapag ang Diyos ay kumikilos. Sabi pa sa susunod na talata, sino ang makakatayo sa harap ng kanyang galit? So rhetorical question yan. Ibig sabihin, yan na rin ang sagot. Ibig sabihin, walang makakatayo sa harap ng galit ng Diyos. Sino makatatagal sa bangis ng kanyang galit? Walang makatatagal sa bangis ng galit ng Diyos. Ang kanyang puot ay ibinubuhos na gaya ng apoy. At ang malalaking bato ay binabasag. Literally, figuratively, magagawa ng Diyos yan. At gagawin ng Diyos yan sa future. Na talaga ngayong malalaking bato ay babasagin. At ibubuhos ng gaya ng apoy yung kanyang salot. Kaya di ba sa araw ng paghuhukom talaga yung galit ng Diyos kapag bumuhos bago dumating ang ating Panginoon sa Kristo, ibubuhos ng Diyos ang kanyang galit. Lilindol sa iba't ibang dako
at magpapaulan ng iba't ibang mga makamamatay sa tao. Dahil yun sa galit ng Diyos. Sa future yan, mga kapatid, napag-aralan natin yan sa Revelation. Pero dito mga kapatid, malinaw na ipinapahayag ng mga talatang ito na ating binasa na ang kapangyarihan ng Diyos ay hindi may papantay sa alimang puwersa ng kalikasan, sa alimang kapangyarihan ng tao. Kapag siya'y kumikilos sa galit at paghatol, yung buong daigdig, manginginig yan. Ang mga bundok na matitibay, yumayanig. Yung mga burol ay matutunaw at maging mga bato mababasag. Ibig sabihin walang matatag sa harap ng puot ng Diyos. At darating ang panahon na ibubuhos ng Diyos ang kanyang puot. Kaya't kapag may mga kalamidad tayo na sasaksihan, gaya ng lindol, hindi natin dapat isipin na ito'y basta lamang isang pangyayari na likas sa kalikasan. Sa Biblia, madalas gamitin ng Diyos yung mga ganitong pangyayari upang ipakita na siya'y banal, makapangyarihan, at hindi maaaring hamakin ng tao. Hindi maaaring hamakin ng kasalanan ng tao. Ang lindol ay paalala yan na may Diyos na nakamasid sa atin, na kapag ang kasamaan ay nag-uumapaw na, siya'y kikilos upang gisingin ang mga puso ng tao. Kikilos siya upang gisingin ang mga puso ng tao. Kikilos siya upang parusahan ang dapat parusahan. Pero, mga kapatid, may pag-asa sapagkat hindi lamang puro parusa ang ibinibigay ng Diyos sa tao. Kundi dito nakita natin ang lindol, maaaring bunga nga ng galit at paghatol ng Diyos, pero merong pag-asa, mga kapatid. May pag-asa sa kabila niyan. Bagamat nakakatakot isipin ang galit ng Diyos, tandaan din natin na siya'y Diyos ng habag at pag-ibig. Yung mga pagyanig ay hindi lamang tanda ng puot, kundi alam niyo ba na paanyaya rin yan na ang tao ay dapat magsisi at magbalik loob sa Diyos. Totoo, maaaring bunga ng galit paghatol ng Diyos yan. Pero dito ay inaanyayahan din tayo na magsisi at magbalik loob. Sapagkat matapos ilarawan ni Propeta Nahum ang galit ng Diyos dyan, yung susunod na talata mismo ay sinabi niya yung pag-asa. Ang Panginoon ay mabuti, isang muog sa araw ng kaguluhan, at makikilala niya o nakikilala niya ang mga nagnganganlong sa Kanya. The Lord is good, a stronghold. Stronghold, yun yung takbuhan eh. Pag may digmaan ng araw eh, kailangan nandun sila sa stronghold, muog. Isang malaking isang malaking taguan yan. Matibay na taguan. Parang ganun mga kapatid. So yan ang ating pag-asa. Sa panahon ng pagyanig, sa oras ng takot, sa sandaling tila gumuho ang ating paligid. At kung ikaw ay buhay pa, pagkatapos ng lindol, dapat mo makita na yan ay panawagan ng Diyos para tayo magsisi at magbalik loob. May matatag na kublihan tayo. Yan ang Panginoon. Kaya't kung nararamdaman natin na ang mundo ay parang yumanig, physically, o kaya yung mundo natin, figuratively, yumayanig ang buhay natin, yumayanig ang pamilya natin, yumayanig ang pananampalataya natin, lumapit tayo sa Diyos. Siya lang ang di nayayanig. Sabi rito, di ba? Isang muog sa araw ng kaguluhan, kung magulo ang paligid natin, tumakbo tayo sa Diyos. Ang lindol ay hindi lamang pagpapaalala ng galit ng Diyos, kundi pagkakataon din yan upang ipakita niya ang kanyang biyaya sa mga handang magsisi at magbalik loob. Kaya kung tayo man mga kapatid ay nayanig sa takot, magandang bagay na rin yan kung tayo aakayin yan sa pagsisisi. Naway mayanig din ang ating puso sa pagsisisi. Manumbalik tayo sa Diyos na siyang tunay na matibay na batong kanlungan natin. Kanlungan, yan ang taguan natin. Kaya huwag nating isipin na sa bawat lindol ay parusa. Bagamat, sinasabi natin rito na maaaring bunga yan ng galit at paghatol ng Diyos. Pero panawagan din yan para tayo magbalik loob. Babala rin yan, babala, warning.
para tayo magsisi. So yun po mga kapatid, ang lindol ay maaaring bunga ng galit at pagkatol ng Diyos, pero pagkakataon din yan na nananawagan ng Diyos na magbalik loob tayo sa Kanya. Ang susunod na punto natin ay ang lindol ay paalala ng dakilang gawa ng Diyos sa kaligtasan. Tingnan po natin dito mga kapatid, nang malagot ang hininga ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Dito mababasa natin sa Mateo 27:50 hanggang 54. Dito ay makikita natin ang namatay si Kristo sa krus, nayanig ang lupa. Yung lindol na yon, hindi hatol yun, hindi parusa yon, kundi tanda ng kaligtasan. Sapagkat sa kanyang kamatayan, nabuksan ang daan patungo sa Diyos. Dito makikita natin yung impact ng pagkamatay ng Panginoong Kristo sa krus. Sabi rito, at muling sumigaw si Jesus nang may malakas na tinig at nalagot ang kanyang hininga. At nang sandaling yun, ang tabing ng templo ay napunit sa dalawa, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Yung tabing dito, yung kortina, veil, makapal na kortina yan, malaki-malaki yan, mula kisame yan, hanggang doon sa baba, mataas yan mga kapatid. Yan yung sa pagitan ng holy place at most holy place. Dalawang bahagi ng templo yan. Yung holy place, ang dadaanan mo bago ka makarating sa most holy place. Yung holy place, yung mga saserdote lang, yung mga pari lang ang nakakapunta dyan. At sa most holy place, hindi lahat ng pari pinapaintulutan na pumasok doon. Yan yung kabanal-banalang dako, kung tawagin. Dako yan ng templo ng mga Hudyo doon sa Jerusalem noong araw. So dito mga kapatid, sa most holy place, ay isang beses lamang sa isang taon pumapasok yung mataas o yung dakilang saserdote nila upang magandog ng dugo para sa kasalanan ng bayan. Ganon mga kapatid yung kanilang procedure no, ng pagsamba. Ngayon, yung pagkakapunit ng tabing na yun, napunit, ibig sabihin, wala nang cover yung holy place. Ang laman ng holy place nga pala, yan yung nandun yung kaba ng tipan. Yan ang pinakasagradong lugar sa templo noong unang panahon. Yung pagkapunit nun, mga kapatid, ay nangangahulugan na tinanggal na ng Diyos yung harang sa pagitan niya at ng tao. Natapos na ang lumang tipan ng paghahandog ng dugo ng mga hayop. Si Kristo na mismo, ang dugo ng Kristo mismo, ang inihandog na at naging daan para tayo makadiretso na doon sa presensya ng Diyos. Kasi yung presensya ng Diyos, mga kapatid, literally, noong panahon ni Moises, talagang bumababa doon sa most holy place. Pero nawala na yan. Iniba na yan. At yun ang isa sa mga naging bunga ng kamatayan ni Kristo. Makararating na tayo sa Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Hindi na natin kailangan yung mga seremonyas na yan, maghahandog ng dugo, mga saserdote, hindi na. Si Kristo na ang ating high priest ngayon. Ano pa nangyari nung namatay si Jesus? Nayanig ang lupa at nabiyak ang mga bato. So the earthquake, and the rocks were split. So nakita nyo, no? Malakas yung lindol sapagkat nakita natin yan sa pagkabiyak ng bato. Ano pa nangyari? Ito, kakaibang pangyayari ito. Wala naman ibang paliwanag ang Biblia, kundi kung ano nila nakasulat dito. Nabuksan ng mga libingan at maraming katawan ng mga banal na natulog ay bumangon. Nabuksan yung libingan doon sa sementeryo nila. Maraming katawan daw ng mga banal na natulog, ibig sabihin patay, bumangon. Paglabas nila, hindi zombies yan, mga kapatid, no? At paglabas nila sa mga libingan, pagkatapos ng kanilang muling pagkabuhay, o pagkatapos ng kanyang muling pagkabuhay, ibig sabihin, pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Kristo, kailan ba yan? After 3 days, di ba? So after 3 days, ay pumasok sila sa banal na lungsod. At nagpakita sa marami yung banal na lungsod dyan, yung Jerusalem. Doon sa Jerusalem noong araw na yon. So dito sa lupa yan. Sapagkat, sabi nga, nagpakita sa marami. So, iniisip natin mga kapatid, na itong mga nabuhay na to, yung kanilang pagkabuhay, hindi pa yan yung final na resurrection talaga. Ibig sabihin, somehow, namatay din yung mga yan, bagamat hindi naman nabanggit, pero nakakasiguro tayo, namatay din yung mga yan
sapagkat hindi pa yan yung talagang resurrection. Pero pinapakita lang diyan kasi mga kapatid, yung naging dating, yung naging impact nung kamatayan ni Kristo. Nayanig pati libingan, nabuhay na muli yung mga patay diyan. So yun po mga kapatid, at sa 54 sabi rito, nang makita ng centurion, yung commander ng army, na may 100 sundalo sa ilalim niya, army ng ng Roman soldiers. No? At nang makita ng centurion at ng mga kasama niyang nagbabantay kay Jesus, so hindi lang centurion, kasama din yung mga nagbabantay kay Jesus, nakita nila ang lindol at ang mga bagay na nangyari, sila'y lubhang natakot at nagsabi, tunay na ito ang anak ng Diyos. Nakita niyo mga kapatid, yung pangyayaring yan, yung naging dating yan sa mga nakasaksi. Mga hentil yan, mga hindi naman naniniwala sa kasulatan ng mga Hudyo yan, pero naniwala sila dahil doon sa pangyayari sa lindol at yung mga bagay na nangyari dahil doon, nagkaroon sila ng takot sa Diyos at nasabi nila, tunay nga na itong si Jesus ay anak ng Diyos. Kaya dito mga kapatid, sa sandaling yun, nang pumanaw ang ating Panginoong Jesus, yumanig ang lupa, nagdilim ang langit, at nanginig ang buong kalikasan sapagkat hindi, para bagang pinapakita na hindi kayang manahimik ng sanlibutan sa dakilang gawa ng Diyos. Yung handog ng kanyang anak para sa ating kaligtasan, yan ang dakilang gawa ng Diyos sa kaligtasan. Yung lindol na yun ay hindi aksidente. Yun ay paalala mula sa Diyos na sa gitna ng pagyanig, may ginagawang dakila ang langit. Kaya tuwing yayanig ang lupa, alalahanin natin, ang lindol ay paalala ng dakilang gawa ng Diyos sa kaligtasan. At hindi natapos dyan, mga kapatid. Lumindol na namatay si Jesus. At nung nabuhay na maguli, si Jesus after 3 days, muling lumindol. Basahin natin yung pagkabuhay na maguli ng Panginoong Hesukristo nang siya'y muling nabuhay sa Mateo 28, 1 hanggang 6. Pagkatapos ng Sabat, pagbubukang liwayway ng unang araw ng Sanlinggo, si Maria Magdalena at ang isa pang Maria ay pumaroon upang tingnan ng libingan. So ito, yung Sunday na, ika nga. After 3 days to. At biglang nagkaroon ng malakas na lindol, lumindol muli. Bakit? Sapagkat bumaba sa langit ang isang anghel ng Panginoon na naparoon at iginulong ang bato at umupo sa ibabaw nito. So lumindol din nung pagkakataon na yun dahil bumaba ang isang anghel. Tapos iginulong yung bato. Tapos naupo doon sa ibabaw ng bato. Yung bato, yung takip ng libingan yun. Nung araw kasi, yung pinaglibingan ng Panginoon Kristo, gano'n ang libingan na nung araw, ay sa loob ng kuweba. Diba? Sa loob ng kuweba. Tapos yung kuwebang yun, may batong pintuan na bilog para ginugulong yun. Tuloy natin. Ang kanyang anyo, yung anghel, ay tulad sa kidlat at ang kanyang pananamit ay maputing parang busilak. At sa takot sa kanya, nanginig ang mga bantay at naging tulad sa mga patay. Sa takot sa anghel, di ba? Yung mga matatapang na sundalo nanginig. Ngunit sumagot ang anghel at sinabi sa mga babae, huwag kayo matakot sapagkat nalalaman kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito sapagkat siya'y binuhay tulad ng sinabi niya, ali kayo, tingnan ninyo ang dakong hinigaan niya. So yun, nakita natin, umuga ang lupa, lumindol, nabuksan ang libingan ni Kristo. At wala si Kristo noon. Ibig sabihin, yung pangyayari niyan sa kasaysayan, yung kamatayan at pagkabuhay na maguli ni Jesus, ay nagpapaalala sa atin na kapag lumilindol, maganda na alala natin na minsan niyanig din ang lupa dahil sa pinakadakilang pangyayaring ito sa kasaysayan. Yung pagkamatay at pagkabuhay na maguli ng Panginoon. Kaya nasabi natin na lindol ay paalala yan ng dakilang gawa ng Diyos sa kaligtasan. Kaya mga kapatid, kapag umuuga ang lupa, alalahanin natin, number 1, ang kabanalan ng Diyos. Siya ay makapangyarihan at dapat katakutan. Number 2, siya sa atin ang ating mga puso. Baka ito ay paalala ng Diyos upang tayo'y magsisi.
At number 3, huwag tayong matakot, kundi magtiwala tayo sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ang nagpapauga sa lupa ay siya ring kanlungan ng mga nagtitiwala sa Kanya. At bago tayo tuluyang magwakas mga kapatid, ay nais ko pong iwan sa inyo itong talatang ito na magsisilbing pag-asa natin, inspirasyon sa ating mga napag-aralan. Ang sabi rito sa Isaias, pangako ito ng Diyos sa Kanyang bayan. Sapagkat ang mga bundok ay maaaring umalis at ang mga burol ay mapalipat. O kahit pang mangyari ang ganyang bagay, matindi yan. Matinding lindol yan. Maaaring makapagpaalis ng bundok at ng mga burol. Pero ang sabi ng Panginoon, ngunit ang aking kagandang loob ay hindi hihiwalay sa iyo, o ang aking tipan ng kapayapaan ay hindi maalis, sabi ng Panginoon na naaawa sa iyo. So maaaring gumalaw ang mga bundok, maaaring gumuho ang mga burol, pero sabi ng Panginoon, ang aking kagandang loob ay hindi hihiwalay sa iyo, ni ang aking tipan ng kapayapaan ay hindi maalis. Ano ba ang tipan ng kapayapaan ng Panginoon Diyos? Sa panahon ng bagong tipan, yun ay nagkaroon ng katuparan nang mamatay si Kristo sa krus at nang tayo manampalataya sa Kanya, nasama tayo sa pakikipagtipan ng Diyos sa atin ng tipan ng kapayapaan. Kapag ang lahat ng nasa paligid natin ay tila nawawasak, tandaan natin mga kapatid, may Diyos na nananatiling matatag. Ang pundasyon ng Kanyang pag-ibig ay hindi kailanman gumagalaw. Ang lupa ay maaaring umuga, ngunit ang biyaya ng Diyos, ang pag-ibig, kagandang loob ng Diyos ay hindi kailanman magbabago. Ang mga bahay, maaaring bumagsak, ang mga gusali, maaaring magiba, ngunit ang pangako niya ay hindi kailanman magigiba ang mga pangako ng Diyos. At sa gitna ng pagyanig ng sanlibutan ito, may kapayapaan tayong hindi kayang ilugmok ng takot sapagkat ito'y galing sa Diyos na tapat at maawain. Kaya mga kapatid, kapag umuuga ang lupa, huwag tayong mangamba. Manatili tayong nakatayo sa matatag na bato, ang ating Panginoon Diyos, na kahit kailan ay hindi magigiba. Hanggang dyan mga kapatid, naway nakatulong ito sa atin upang madagdagan ang ating kaalaman at lakas ng pananampalataya. Purihin ng Panginoon. Tayo po'y muling manalangin.